May isa akong kandidato kailan ba 'yun? Kaninang ano ba diyan, kagabi diyaan sa Pilipinas. Umaga na ngayon, eh, 'di ba? Inisa-isa ko yung Pacquiao at yung Binay, 'no? Ngayon po dumako naman po tayo sa kandidato ng PDP, mga bossing. Ito po, walang iba ho, mga kababayan, ang nag-iisa, 'no, walang kapantay na nagsabi, "There is no such as West Philippine Sea." Walang iba kundi si Marcoleta, mga kababayan. Ay naku, 2005 pa lang po pala, eh, talagang medyo ano na si Marcoleta. Wage war against Catholic Church, 2005. 1,000 budget para sa Commission on Human Rights. Bakit gano'n? ₱1,000 lang? Siguro kasi yun inaaway ni dating Pangulong Duterte yung human rights, eh, 'no, mga boss. Ano human rights yan? Baka kaya nadadamay si Marcoleta. ABS-CBN, ay ayan, pinagmamalaki ni Marcoleta yan, napasarado niya ang ABS-CBN. Pinagmamalaki ni Marcoleta yan. Ngayon ho, mga bossing, etong dalawa na 'to, yung vows to defend Sarah's confidential queen, 'no? Ang dinidepensa ho ni Marcoleta, mga kababayan, nung nasa hearing po o nandoon po sa Kongreso, yung paghingi ng ating Vice Presidente ng 2 bilyones, mga kababayan. 2 bilyones na pondo po, 'no, para sa 2025. Ngayon, sabi ni VP, "O eto may listahan ako, ibibigay ko sa inyo 'to. Bahala kayo kung gusto niyong aprobahan o hindi." Siyempre may mga katanungan din po yung Kongreso na parehas din po ng katanungan kagaya po nating mamamayang Pilipino, mga bossing. Bakit ganito kalaki? O panigurado yan ang isang itatanong. Dahil yung mga nakaraang Vice Presidente naman ho, mga bossing, sila Attorney Leni Robredo, parang nasa 700 million lang, eh. Yung mga nakaraang Vice Presidente. At eto pong kay Inday Sara Duterte, ang pinaka, 'no, malaki po, 2 billion, mga kababayan. Ngayon, siyempre magtatanong ang Congress, bakit gano'n? Bakit ang laki po, ma'am? Ang sabi ni Inday Sara Duterte, "Kahit anong katanungan ninyo hindi ako sasagot. Binigay ko na sa inyo yung papel, ayan bahala kayo kung approve o hindi." 'Di ba? Dun pa lang ho sa amount, eh, na hinihingi 2 bilyones na may mga tanong na, mga kababayan. May mga tanong na ho, pero nagtataka ako bakit si Inday Sara Duterte ayaw niyang idepensa yung hinihingi niyang budget na kaya humihingi, siyempre ho kaya humihingi ng budget 'yan, 'di ba? Para po sa taong bayan. Idepensa, walang depensa, 'no? Siguro natatakot na marinig dahil po nakapubliko yung hearing na yun, natatakot siyang marinig na bahagi nung 2 bilyon na yun, eh, 100 milyon para sa adviser. 100 milyon ano, 5% ho, mga kababayan, nung kanyang hinihingi na budget for 2025, 5% na po, 100 milyon na po yung sa mga adviser pa lang, grabe. At karamihan ho dun, mga kababayan, ay dodoble lang po doon sa kung ano po yung ginagawa ng mga DSWD, et cetera, et cetera. Sa madaling salita ho, mas lalaki lang ho ang gastusin ng Pilipinas. Kaya tinatanong siya, 'di po ba? Eh, sabi, hindi ako sasagot diyan. Sabay ang ginawa ni Inday Sara Duterte yung kanyang earphone, nilagay sa dalawang tenga, na mo na ano, nakikinig ng Taylor Swift habang habang naghi-hearing po doon sa Kongreso. Para ho sa akin, parang kabastusan naman po, 'di ba? Ngayon, eh, paano ba papasok si Marcoleta diyan? Pasok si Marcoleta. Gusto ni Marcoleta, sundin daw po yung nakaugalian na, yung tradisyon. Na kapag daw ho ang Vice Presidente at ang Presidente ang humingi ng budget, mga kababayan,
Wala ng tanong-tanong, wala ng ano, question. Ma'am Chris Rose, ikaw ba 'yan? Rose, shoutout sa iyo. Salamat sa pagbigay mo ng gano'n diyaan sa TikTok. Wala ng tanong-tanong, respeto na lang daw po. Hindi ho 'yun kailangan ng taong bayan 'yan, hindi po 'yun importante at hindi po uubra ngayon sa panahon na ito, Marcoleta. Bakit ho? Kung wala ng tanungan 'yan, ang dami nga hong nawawalang pondo, eh. Siyempre aalamin mo saan mo po ba ginastos yung mga nakaraang budget. Eto, bakit po ba 2 bilyon yung hinihingi mong budget ngayon? Madaming nawawalang pondo tapos sasabihin ni Marcoleta, eh, hindi po ba dapat, respeto at sundin yung nakaugalian natin dito sa Kongreso na kapag ang presidente at vice presidente ang humingi ng budget, ay bigay na lang. Kung sasabihin nila sa presidente, nandiyan ho, 'no? Nandiyan ho si Bersamin, si ES Bersamin, ipinaliwanag niya ho lahat, mga kababayan. Sinagot niya yung katanungan, bakit gano'n yung hinihinging pondo ng presidente. Sa kanila ho, yung vice presidente wala, hindi nagpaliwanag. Hmm, 'di ho ba? Sa panahon na yun nga ngayon ho, mga kababayan, yung sinasabi ni Marcoleta na wala ng question and answer, paghingi ng pondo ng Vice Presidente at ng Presidente, hindi na po uubra ngayon sa atin 'yun. Kailangan masala na po at alamin kung saan mapupunta yung mga ikinakaltas po sa atin, 'no, na tax, kinsenas katapusan ho. Hmm. Ngayon, sumunod, there is no such as West Philippine Sea ni Marcoleta, mga bossing. Laglag ang kandidatura. Ano ho ba? Sumubok na ipaintindi sa mamamayang Pilipino na walang West Philippine Sea. Kaya lang ho negatibo ang naging reaksyon ng mamamayang Pilipino. Kaya medyo napakambyo si Marcoleta at umatras ho, mga bossing, 'no? Sabay iniba. Eh, pangalan po yung tinutukoy ko dahil hindi pa din po nakarehistro yung pangalan na West Philippine Sea. Gusto mo makilala sa buong mundo, 'di ba? Na yan ay bahagi ng Pilipinas, na yan ay West Philippine Sea. So ngayon, kanino mag-uumpisa yan? Sa mga banyaga o kapagka naipatala na? 'Pag nagpapatala ho tayo, 'no, tatanungin ka, "Oh, bakit ganito? Bakit ganyan, ganyan?" Aalamin. Hindi ho kagaya nung ngayon ho, mga bossing, kahit papaano, 'no, nasimulan sa ating bayan, sa bansa natin, West Philippine Sea na talaga, 'no, ang tawag namin diyan. Madali na ho, mga bossing. Kapagka kapagka ho tinanong, mga kababayan, 'pag tinanong ho, mga bossing, "Oh, kanino ba 'to talagang West Philippine Sea?" "Sa'min 'yan." "Oh, 'yan ang tawag namin diyan." Madali ho. 'Di po ba, Marcoleta? Kasi kasama siya sa ayuda ni Sara. Marcoleta lang, apog diretso ito sa inidoro. Kaya ho, ang napapansin ko, diyaan ho sa kandidatura ni Marcoleta, mga bossing, hindi ho pumapasok sa ano, sa top 12, eh. Although binabanggit ho nila, nasa 12 si Marcoleta, pero hindi po yun talagang tindig na nasa 12 ho, na nag-iisa siya dun sa 12, hindi ho. 4 o 5 yata yung kasama niya doon sa 12. So, posible na ngayong araw 12 siya, susunod na araw 18 siya. Gano'n ho 'yun, mga kababayan. Kasi 5 sila o 4 silang naghahatian doon sa puwesto na 'yon. Puwedeng isa sa kanila, yung talagang 12, yung isa 13, 14, 15, 18. Gano'n po, mga bossing. Huwag nung iboboto yang mga pro-China na 'yan. 'Pag natalo sigurado may party list ulit, na dapat huwag nang, paupuin doon. Kahit alisin ng Google, West Philippine Sea pa rin ang area na 'yon. Correct. Alisin na ho natin si Marcoleta, mga kababayan. 'No, iisa-isahin lahat natin ang mga kandidato nila. Bukas sino? Oh, kasi nakadalawa na ho tayo sa alyansa, eh. Bukas Mark Gamboa naman, ano. Anyway, iwanan na ho natin 'yan, mga boss.
Tanggalin ko si Marcoleta, 'no? Ngayon dakuin muna natin. Eto hong kay ano, kay sino ba? Kila Harry Roque. Eto muna kay Roque, 'no? Pakita ko. Ngayon isinusulong ho mga kababayan ni Senadora Risa Hontiveros, 'no, nananawagan na bawiin daw po ang mga ari-arian nina Harry Roque, Cassandra Leong, 'no, at iba pang mga sangkot sa Pogo operation. At sila-sila din po yung mga nakasuhan, mga bossing ng human trafficking. At yan po ang nakikita ko mga kababayan. Yan ho ang nakikita ko mga boss, chief, amo, sir, 'no, na posibleng mag-uwi kay Harry Roque sa Pilipinas. Eh, bakit 'to? Eh, ang gobyerno ng Pilipinas po kumikilos na para harangin po yung asylum ni Roque. Siyempre ho ipapaliwanag po nila yon na si Harry Roque, eh, hindi naman talaga ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas, 'no? Sabi ni Arlene Kayumanggi, "Boss Mark, post ka muna. Daming viewers, 637 lang ang nagla-like. Daming DDS." Sabi, ay, nagagalit si Arlene Kayumanggi sa inyo. Hindi daw kayo nagla-like. O, diyan sa ilalim, pindutin nyo yung like button. O, tapos i-comment nyo dyan. Daanan natin ng shoutout yung mga pangalan ninyo.